So hi guys, ito yung first day na grower yung kinakain ng ating mga alagang baboy. So ito na yung ating fattening na large white. And dito naman sa kabila yung landrace. So ang kinakain nito is 750 grams ngayong umaga and mamayang hapon 500 grams. So 1 kilo and 250 grams per day na yung pakain natin dito sa mga alagang baboy natin. Importante sa mga alagang baboy, dapat laging merong painumin kahit na backyard tayo. So kailangan hindi tayo nawawala ng painom sa ating mga alagang baboy. So ayun guys, hapon na naman. Ito nga, pinakain na natin yung ating mga alagang baboy ng another half kilo. So kanina, 750 grams. So everyday, 1.25 kilograms na ang pakain natin. And bumili nga pala tayo guys ng ivermectin na ito guys is good for sa isang baboy na to. And bumili rin tayo ng amoxicillin, tylosin, paracetamol. Ayan. Napansin kasi natin na parang nilalagnat kanina yung alagang baboy. So pwede naman sana nating turukan na lang mga katropa. Pero ito muna, parang precautionary. So nagbigay na rin tayo kanina ng ganito, yung Primoxil powder. Ayan. So ito dito sa ating isang lalagyan mga katropa. So ito yung binigay natin kaninang umaga. Ayan, dito kasi nakita natin medyo matamlay, sunod-sunod yung ulan ngayon mga katropa. So importante na lagi tayong merong backup plan para sa ating mga alagang baboy. And precautionary na rin para at least bago pa tuluyang lumala yung sakit, kung may nararamdaman silang sakit, maano na natin, maagapan ng mga katropa. So ngayon, maghahalo tayo ng Primoxil powder sa inumin ng ating mga alagang baboy. And eto nga, so first day natin sa pagbibigay ng grower, full grower feed sa kanila mga katropa. So importante na bago tayo magpalit at tuluyang dumiretso dun sa full blast ng grower, kailangan na importante yung gradual change ng pakain. Ibig sabihin, so yung 75-25, 50-50, and then 25-75 hanggang sa maging 100% grower na. So ganun yung pagpapalit, ibig sabihin 3 days yung program sa pagpapalit mga katropa ng pakain. So bago nga pala tayo nagpalit ng pakain mga katropa is nakabili pa tayo ng 2 kilo dito sa para sa transition period natin dito sa ating pig roll-up, and 2 kilo rin sa binig mga katropa bago tayo tuluyang lumipat at binuksan nga natin yung bagong sako ng pakain na full blast na ng grower mga katrops. Ihalo natin to sa inumin na tubig ng ating mga alagang baboy. Mga katropa is bluish kapag hinalo na natin ito sa inumin ng ating mga alagang baboy. So dito na natin mga katropa sa timba hinalo itong Primoxil powder at ito nga bluish na. So makakatulong ito mga katropa dahil meron itong amoxicillin na nakasama. Meron din itong mga katropang tylosin and paracetamol. So maaari itong ibigay as antibacterial sa analgesic na rin para sa ating mga alagang baboy, and pwede rin itong mga katropa sa manok. So nakalagay dito na for the treatment of disease and bacterial infection in swine and poultry, so amoxicillin and tylosin. Ayan. So sa baboy is pwede natin itong ibigay mga katropa. So matotal mga katropa, ito na yung ika 79 days natin
simula since birth, pagkapanganak na itong mga alagang baboy na to. And ibig sabihin lang nito ay 4 days na sila dito sa ating baboyan. So isang buwan at kalahati na simula nung nabili natin sila sa mga katropa natin na nag-aalaga rin ng baboy. So ito, malaki ng mga katropa yung pinagbago, humaba na yung katawan, lumobo na yung mga katawan, and magana rin kumain mga katropa. So napansin natin mga katropa na maraming parang mga pimples etong isa nating baboy. It's either kagat ng lamok. Kanina mga katropa nung hindi pa natin binigyan ng Primoxil powder, talagang masyadong malala. Kitang-kita yung bakas sa ano, pero nung binigyan na natin mga katropa, unti-unti nang nawala yung ano, ayan, kung makikita nyo, parang pimples na ganyan. Pero dyan mga katropa, kapag tinurukan kasi ng ivermectin, nakakawala rin yun mga katropa, at nakakatulong para mawala at matanggal yung mga galis-galis na yan. So, pero for the time being, puro mga precautionary lang muna, powder lang muna yung mga binibigay natin mga katropa. And sa tingin natin, kaya naman yan na matanggal, maalis. Basta ang ingatan lang natin is yung kapag nilalagnat, nilalambig yung ating mga alagang baboy, lalo na sa panahon ngayon na pabago-bago. So, happy tayo, at least matakaw, malusog, and malakas kumain ng ating mga alagang baboy mga katropa. So nga pala mga katropa, nitong Primoxil powder is 30 pesos ang isa. And bumili rin tayo ng ivermectin mga katropa, 25 pesos naman ito. Makakatulong ito mga katropa para at least sa pangpurga sa ating mga alaga. Ayan. And kapag deworming, so mas gusto nila, mas preferred nila ito o kaya yung turok na ivermectin na tinuturok sa mga alagang baboy, kasi pati yung mga galis-galis natatanggal. Hindi lang yung mga bulati at parasites, pati na rin mga katropa yung galis-galis. Kaya mas preferred yung mga katropa natin na ito yung gamitin. Pero wala namang problema kung Latigo 1000 yung gamitin natin o kaya yung Libamisol mga katropa. So okay rin yung gamitin mga katropa. Pero kung gusto natin pati galis-galis matanggal, mas okay yung ganito mga katrops. Naman sa mga alaga nating manok mga katropa, so naglagay tayo ng half kilo ng pakain para sa kanila ngayong hapunan, and 2 beses rin tayo mga katropa nagpapakain. So ibig sabihin lagi ng 1 kilo yung nauubos nila sa maghapon. Pero goods naman mga katropa, kasi kitang-kita naman talaga natin yung pagbabago sa katawan ng ating mga alaga, and talagang mabilis lumaki yung mga alaga nating manok. And gustong-gusto nating makita yung pagbabago sa katawan nila. Ang kagandahan lang nito mga katropa, everyday lagi tayong nakakakita na unti-unting lumalaki, nag-i-evolve yung ating mga manok pagdating sa body shape nila. And sulit yung pakain natin. Yung Bimig 2000 na ngayon, dati Bimig 1000, pero lumipat na tayo mga katropa sa Bimig 2000. Ibig sabihin, ito na yung grower nila mga katropa. So ilang days na lang at malapit na rin to. So ibig sabihin 1 kilo per day na yung pakain natin para sa 10 alaga nating manok mga katropa. Ayan mga katropa, malakas kumain itong mga alaga nating manok, and ito naman yung painuman ng tubig. So nilagyan natin ng vitamins at electrolytes para at least maging malakas na. So far electrolytes lang lagi mga katropa yung nilalagay natin sa pagkain sa kanila, and okay naman yung resulta. Happy naman tayo, hindi nagkakasakit yung ating mga alaga, and talagang nakikita natin yung changes sa kanilang katawan, ang lalaki ng mga katropa. Yung update sa ating mga pananim. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, tapos ito naman yung naglalabasan na ng mga buto na tumubo na rin mga katropa. Ayan, so dito mga sili at santol, and dito naman is yung durian, and yung sa kabila kanina nandun yung ating mga mangga.
isang araw na naman na kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So bukas ulit magkwentuhan tayo mga katropa. So basta ang importante lang kapag ganito na grower stage na, kailangan consistent yung pagkain sa mga alagang baboy, and maging vigilant tayo kung nakikita natin na may mga senyales na nararamdaman yung ating mga alagang baboy. Huwag tayong magpakampante, so bigyan ka agad ng precautionary medication mga katropa. So kung wala tayong masyadong kaalaman, kasanayan, magpatulong tayo at magtanong tayo sa mga katropa nating magbababoy na nag-aalaga na rin ng mga baboy. So yun lang mga katropa, maraming salamat, paalam.